Nabahiran ng karahasan ang araw ng botohan sa lalawigan ng Abra. 2 botante ang sugatan sa pamamaril. May mga poll watcher din na huli sa aktong bumoboto umano para sa iba. At live mula sa Bangged, Abra, nasa frontline balitang yan, si Rainiel Pawit. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy Julius, hindi nga gaya ng suntukan at barilan nitong halalan ay kumalma naman yung sitwasyon dito sa Abra na magsimula na nga yung canvassing o bilangan ng boto. Nagkaaberya lang nung nagkaroon ng internet failure sa bayan ng Lacum at Tineg, kaya naman nahirapan sila na mag-transmit ng mga boto. Agad naman yan nasolusyonan dahil sumama na nga dito sa pagtatransmit itong Philippine Army at in-airlift na nila sa pinakamalapit na lugar na may stable internet connection. Kaya naman kaninang 2:00 ay pumasok na lahat ng boto at nakapagproklama na rin ng mga nanalo. Balik Kapitolyo ng Abra si Takip Bersamin matapos niyang manalo sa pagkagobernador sa botong higit 130,000. Ang kanyang pamangking si Ann Bersamin na iproklama na ring vice-gobernador. Nakatapat na magtsuhin ang mag-inang sina Kiko at Joy Bernos. Pero sa kabila ng matiwasay na proklamasyon, nabalot din ng takot ang araw ng eleksyon sa Abra. Imbes kasi nabalota ang mga putok ng baril ang sumalubong sa mga botante ng Barangay Sagap pagbukas ng botohan. 2 lalaki ang tinamaan ng bala, isa sa kanila ang anak ni Jeneline na si John Ray. Posible raw na napagkamalang private army ng isang politiko ang kanyang anak. Gusto ko lang po mabigyan sana ng hustisya yung pagkabaril ng anak ko po. Kasi siya lang yung anak kong panganay na tumutulong sa amin po. Iniimbisigahan pa ang insidente. 1 linggo bago ang eleksyon, nasunog ang 6 na silid-aralan at principal's office ng Dangdangla Elementary School. Dahil sa sunog, nagtiis sa maliit na silid-aralan ang mga botante. We remain steadfast in our commitment to uphold the national and local elections despite of what had happened. Ramdam nila ang malinsangang panahon at siksikan sa maliit na espasyo, lalo na ang matatanda at mga may sakit. Si Bong kinarga na lang ang paralisadong misis upang makaboto. I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers and the ballot secrecy folders are not being used. Viral naman ngayon ang video na yan kung saan sinita ng tumatakbong vice governor sa Abra ang ilang poll watchers. Huli kasi sa aktong sila mismo ang nagsashade ng mga balota ng mga senior citizen. May reaksyon na riyan ng COMELEC. Bawal kung hindi sila relative. Tinawagan ko si EO para sabihin kay COP kung ano yung nangyayari as reported in the video. At initially, napahinto naman yon. Ibig sabihin yon na yung mismong botante nang nagsulat. Jiggy Julius, kanina nga matapos yung proklamasyon, ay nagbigay na ng pahayag itong si Congressman-elect JB Bernos tungkol doon sa viral na audio recording na kumakalat sa mga social media kung saan may heated argument siya kalaban nga or kausap itong isang reporter. Nagugat yan noong nagkaroon ng balita o kumalat yung balita na nagkaroon daw ng engkwentro yung grupo ng isa ng mga kalalakihan at ang CIDG sa bayan ng Tayum at iniugnay nga yung grupo ng mga kalalakihan dito sa kampo ni Bernos pero agad na niyang itinanggi. Sabi niya ay hindi daw buo yung audio recording na kumalat sa ngayon at nakakuha naman tayo ng impormasyon sa Presidential Task Force on Media Security at sinabi nila na iniimbestigahan na nga nila ang insidente. Maraming salamat Rainiel Pawit live mula sa Abra. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.